Hello mga ka-Barda fans and Barda lovers na nandiyan, Another updates po tayo patungkol dito sa mga issue na nagkalat ngayon sa social media patungkol kay David Licauco. Kasi hindi pa man po natatapos yung issue niya sa Siargao, may panibagong issue na naman na lumalabas patungkol dito sa isang podcast ni Tio Bri na kung saan sinasabi ng ilang netizen na tumutukoy kay Mr. David Licauco. Nakakaloka ang mga revelasyones, no? So, syempre, bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kung hindi ka pa nakapag-like, share, subscribe sa ating channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell dyan down below para ikaw ang unang-una makakapanood sa ating pong mga updates. Kasi alam nyo, talagang pambihira po yung mga nagaganap ngayon, Hindi na po talaga siya basta-basta demolition job, but ito po talaga grabe po yung mga revelasyon na parang hindi mo lubos maisip na magagawa ni David yung mga ganitong bagay. Pero nung pinanood ko kasi siya, ang titignan mo kasi dito yung credibility nung nagsasalita. Hindi ka kasi pwede agad-agad magsasalita against other people or other celebrity man yan or what. Kailangan pag-iisipan mo maigi kasi pwede kang mademanda patungkol dyan. So ngayon, mag-react tayo dito po sa isang interview ni Girl Lalet, na kung saan sinabi niya dito at tinukoy niya yung lalaki na nakasama niya, at grabe po yung mga revelation niya, kung ito po ay mapapanood ng mga fans ni Mr. David, talagang masasabi mo na parang si David nga talaga yung tinutukoy dahil meron siyang keyword na sinabi na it refers to Mr. David Licauco. So, i-watch natin to. Na ginawa mo sa lalaki. Ito na, panoorin natin. Kinain ko yung pet. Ano yan, nung napanood ko yun, kanino ka ba napanood? Oo, nung napanood ko yun, parang nag-isip ako, anong reaction ng lalaki pag kinakain? Kailan lang pala to? Oo, kailan lang yun. Tapos, ayun nung trinay ko, Kailan lang daw. So, ibig sabihin, kung kailan lang, recently lang nangyari to. At the same time, nakakaloka rin yung mga revelasyon niya patungkol sa bagay na ito. Ito, papanoorin natin. Oo nga, Paano sunod mo guys? Nahigas nga. Oh my God, what happened to the Philippines? Dapat Boyfriend mo to. Hindi. Ano lang? Hindi. Kilala ko lang siya sa bar, sa BGC. Okay. So yun, sinabi ni netong si Celine Dizon na nakilala niya daw itong lalaking tinutukoy niya sa kanyang video sa isang parang party kasi parang club sila doon, 'di ba? Parang gumigimik sila sa BGC. So talaga ang BGC kasi is part ng Pilipinas kung saan makakita ka ng iba't ibang tao diyan. Mga celebrity, mga mayayamang tao, mga party, foreigner, halo-halo. So, normal lang po yun na makamit ka ng isang tao dyan, So, panoorin pa natin. Pagpatuloy, let's watch. Okay. Pinoy. Okay. Saan? Motel? Sa condo niya. Okay. Alright. Mas matanda sa'yo? Oo. Ilan taon? 20 plus. Okay. Okay, ano ngayon ginawa mo? Kinain mo sa kwento? Ano ginawa mo? Tapos, grabe, talagang gustong-gusto pala ng mga lalaki yun. Oo. Kinain ko yun kasi So, ganun yung pagkakakwento niya. So, all in all, parang sinasabi niya na may nangyari sa kanila nung lalaki na nakasama niya sa BGC. Ang kwento kasi ni Celine Dizon is nag-meet sila sa isang club and then in-invite siya nitong lalaking ito, isang aktor, na talagang pumunta dun sa condominium nitong si Boy. So, ito naman si Girl, dahil alam natin na si Girl ay talagang sorry to say, pero parang kaladkare ng lola mo. So, pumunta naman siya, 'di ba? So, wala siyang eme-eme at wala siyang keme na pumunta sa lugar na yon. Nakakaloka at nakakatindig lang ng balahibo na parang nino-normalize na lang nila yung mga ganitong klase ng gawain sa mundo. Na grabe, talagang parang piso na lang or 5 na lang talagang halaga ng dignidad ng isang babae, sa mga ganitong klase ng panahon. So, panoorin pa natin.
sobrang bango lahat eh, showbiz. Sinabi niya showbiz. Basta siya, Mhm. kilala siya. Kilala. Anong channel? Bawal. Anong channel? Walang pangalan. Channel lang. GMA. GMA? Action, comedy, heartthrob. Ano ba? Anong pangalan eh? Ano siya sa mga love story kinis. Love story. Isang malaking clue. Hindi naman tayo nag-mention. Isang malaking clue. Yung sinasabi nila, Ano? basta sinasabi mag-Ginoo daw siya. Kung alam mo ba? Sino? Ay! Mag-Ginoo daw siya. So, sinasabi niya dito, dinidescribe niya, halos ayaw niya pang sabihin, na tinatawag daw ang aktor na ito na Maginoo. So, ito pa. Ginoo. Tapos ano pa? Isa pa? Ano pa? Wala akong mic. Yung matinding clue. Pambansang mag-Ginoo daw. Ay! Yun, pambansang Maginoo o pambansang Ginoo na ngayon ay nagkakagulo ang ilan sa mga fanbase ni Mr. David Licauco or ng Barda, ilang Barda na parang na-affect sila dun sa mga narinig nila dito kay girl. So, sinasabi nito that recently nangyari yon. Tapos ngayon, meron namang chismis na lumalabas na may girlfriend daw itong si Mr. David. Paano kung napanood ito nung tinuturong girlfriend? Then nagkaroon na naman ng kaguluhan, 'di ba? Grabe, ito na panoorin pa natin. Guys, yung mga nakakaano dyan, comment ko sa comment section. Sino? Hulaan nyo, tingnan natin kung sino. Hindi ko rin alam kung sino, hindi ko nalunod ng TV. Pero, sino yung pambansang Maginoo? Yun. Comment nyo lang dyan. Bata to, 20 plus lang. Ako, masarap, magaling. Hindi siya magaling, pero masarap siya. Oo. Siyempre, showbiz, mga artist sa katawan. Oo. Bango niya sobra. Oo. Kaya lahat kain Grabe ang mga revelasyon ni ate. Hindi natin ma-imagine na kung nangyari nga talaga yan or naganap man yan, 'di ba? Parang ano yun? Ba't may mga ganong klase, 'di ba? Parang nagki-cringe lang ako na kaya niyang i-share yung mga ganitong bagay. So, by the way, kapag po sinearch kasi natin, ganito lang po kasi yan. If you're going to believe on that, dun po sa isang kwento, kailangan titignan nyo rin po yung credibility ng isang tao. Sino ba itong si Lindison na to? I-search nga natin para talagang magkaroon naman tayo ng idea who si Lindison is. Search natin dito sa ating computer para at least alam natin, 'di ba? Mahirap din naman na mag-ano tayo, ayan. So si Lindison po ay may 3,116 followers and siya po ay talagang sexy po dito po sa kanyang mga post sa kanyang Instagram. Pwede nyong dalawin yung Instagram niya. Tapos siya po ay isang beauty queen model and of course siya po ay wala nakalagay kasi dito kung ano po yung tungkol kay Miss Celine. Pero according dun sa kwento niya, siya po ay may anak na. Siya po ay single mom at talagang ganun talaga yung kanya, parang ini-enjoy niya yung buhay niya ganyan, tapos binabayaran siya ng mga boys para 'di ba? Parang dun pa lang makikita na natin na pala siya, hindi pala ganun kaganda yung reputation nitong si Celine Dizon. Tapos parang nadadama yung pangalan nitong si David Licauco. Ayoko po munang paniwalaan yung mga ganong kwento, pero hahanap tayo ng ilang mga rason para paniwalaan natin yung kinukwento ni Celine Dizon, kung si Mr. David Licauco ba talaga ay nakatira sa condominium. Yun ba yung mga dapat nating alamin. At the same time, siya ba ay mahilig mag-party sa BGC or paano sila nag-meet ni Celine Dizon, kung totoo ba talaga na nag-meet sila, kasi pwede naman talaga na kahit naman talaga sinong artista or sinong celebrity, pwedeng magbanggit yan ang pangalan ng kung sino-sino para talaga mapag-usapan siya. So, yun po yung take ko dyan. Pero as of this moment, di pa natatapos yung issue dun sa Siargao. Meron na naman panibagong issue na pumapasok, which is parang talagang sobrang sirang-sira at
Pero grabe po yung mga demolisyon na nagaganap dito kay Mr. David Licauco, ano. Minsan parang ang hirap ipagtanggol pag ganito eh. Pero syempre, dahil kailangan nating humanap ng mga konkretong ebidensya patungkol dun sa inihain nitong si Celine Dizon towards, kasi kung baga wala naman siyang, di naman niya sinabi yung pangalan. Nag-base lang talaga yung mga viewers sa sinabi nitong pambansang Ginoo. Pero wala naman pong sinabing tahasang pangalan kung sino siya. So, hindi natin alam, baka mamaya naman, hindi naman talaga si David Licauco, diba? Pero, pag tinignan po kasi si Mr. David, parang napaka-wholesome, diba? Parang, hindi niya kayang gawin yung mga ganitong klase ng mga acts, diba? So, anyways, hindi naman natin masasabing talagang santong-santo si David eh, kasi lahat naman ng mga, hindi ko nilalahat ha, pero most of the men is pinagdadaanan po talaga yung mga ganyan. Ang nakaka-cringe lang, medyo nakakakilabot, parang nagiging nagno-normalize na siya sa kapanahunan natin ngayon na ang isang babae pwede nang pumatol sa kanyang sa nakausap niya lang sa party, ganun, 'di ba? Parang ang cringe lang talaga. Hindi lang talaga ako masyadong prone dun sa mga ganitong klase ng kwento, no. So anyways, kapag napanood nyo kasi yung video or yung parang yung ito pong mga binabalita nitong YouTube na to is talagang more on hindi kagandahan yung mga content niya. Kapag hindi po kayo sanay, talaga makikringe po kayo. So this time, yun, medyo na bothered lang ako dun sa mga sinabi ni Celine Dizon. So, yun po yung isa sa mga dapat na kung sakasakali, patunayan niya dapat yan na totoo talaga yung mga sinasabi niya, kasi pwede po siyang ihabla or kasuhan. Well, anyways, ang magiging depensa lang naman niya dyan, wala naman siyang binanggit na pangalan. Nagbigay nga lang siya ng clue na isa lang naman ang tinatawag na pambansang Ginoo. Yun ay si Mr. David Licauco. Kaya po talaga ngayon, parang nag-iisip yung mga fans kung talaga bang naganap yan, nangyari ba yan, ginawa ni David. So, yun lang. So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section at tignan natin kung anong inyong opinion dyan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!